kilalanin natin ang mga courtside photographers. Here we go. Sabi nga nila, a picture paints 1,000 words. Kaya naman sa mga larawang ito, ramdam na ramdam mo kung gaano ka-exciting o kalungkot ang isang naging laban. Para ka na rin ang dinala nito sa aktwal na pangyayari sa mismong sidelines. Ang mga larawang ito, obra ng isang courtside photographer. Sina Paul Ryan Tan, Jan Dizon, at Ryan Ong, mga courtside photographers. Pero bago pa man umpisang pumitik ng retrato, sina Ryan at Paul pala may kanya-kanyang sport. I was an athlete before, swimming. Mahilig ako mag-try na ibang sports. I used to play in high school. Kasi lang malit ako, tsaka payat eh. Self-taught lang daw ang kanilang dunong sa courtside photography na nagsimula bilang hobby. Ngayon, sumasabak na sila sa NCAA, UAAP at PBA. Karaniwang gumagamit sa digital single lens reflex or DSLR ang mga photographers. Pagdating sa courtside photography, hindi lang basta simpleng lente ang kanilang gamit. For me, you should have a long lens and a short one. Because a long lens, you can close up anything that's far. And for a wide lens, sometimes there will be athletes that are so near to you, so you can still take them photo as a whole. Ngunit para kay Jan na magsasapung taon ng courtside photographer sa NCAA, tanda pa niya low-end camera pa ang gamit niya noon. From the very start, nung sa season 81, Digicam pa lang yung gamit ko noon. So, kasi yung mga equipments ko noon, very expensive pa. Pero wala raw yan sa pagandahan ng gamit dahil sa huli, magkakatalo-talo pa rin sila sa creativity ng photographer. Although yung quality niya hindi ganun ka-okay, still, makuha mo siya ng magandang composition, tsaka ma-freeze mo yung moment, okay pa rin. Sa katunayan, ang larawan daw na ito, buha raw ni Ryan gamit ang isang camera phone. Pwede. Yes, there are some instances that I chose to use my phone and take photo and instantly upload it to Instagram or Facebook. And it turned out really good. Pagdating daw sa anggulo, panalo raw ang palagi pumwesto sa corner ng court. Pero kung pwede naman din silang lumipat-lipat para makapwesto ng mas magandang buha. As long as hindi ka papasok sa loob ng court, nandun ka lang sa sidelines and hindi ka nakakagulo sa game itself, okay lang kahit saan. At ang kagandahan pa raw sa pagiging courtside photographer, Sabi nga nila, the best seat in the house, it's in the court side. May privilege ka na maka-attend ng mga sports events. sa sobrang lapit nga daw nila, minsan napapasama pa sila sa sobrang aksyon ng laban. What is hard is yung mga risks na makukuha mo, like matamaan ng bola or matamaan ng player. We as photographers, we should be aware of what is happening around us. May ibang pagkakataon din na sa ganda ng laban, nadadala sila at imbis na kuhanan, napapasama sila sa hiyawan at palakpakan. Before sa UST ako, so I cheer for UST. Ngayon, pag medyo maganda yung laban, crucial yung nangyayari, napapasigaw ako. Minsan napapanood na lang ako. I miss some good shots as well, especially the triumph moments. So every year, that's what I always try to correct. Mukha mang astig at madali, pero hindi raw basta-basta ang pagiging courtside photographer. Mahirap kasi una-una, moving object yung pinipicturean mo eh. Nagde-depend din sa lighting ng arena. Kung medyo mahina yung ilaw ng arena, syempre medyo mahihirapan tayo mag-take ng freeze shots. Mangyayari din daw na hindi ka nakapwesto sa court ng isang magandang dunk. Pero may paraan para makakuha ka rin ng magandang shot. Meron din naman advantage na wala ka dun sa kabilang court, pero nakukuha mo yung emotion pagtalikod ng player. Yung emotion na yun, importante din kasi. Kung ang mga players may signature move, ang courtside photographers meron naman daw signature shot. Mostly, I love close-ups. I want to see the emotion of the players. I want a wider perspective always. Poster dunk, mga ganon. Pag nakaka-buzzer beater yung player, pagtalikod niya, naka-raise yung arm niya, celebrate. Mga posing shots. Kanya nag-jump shot at the peak of their jump, bago nila i-release yung bola. Kaya naman nung dumating sa bansa si Kobe Bryant, sinugurado niyang makuha ang isang posing shot na ito. Meron siyang isang dunk na reverse jump. So nakuhanan ko siya na nakatingin siya sa court bago niya i-dunk yung bola. Para sa akin maganda yon.
Hindi man sila ang hinihiyawan sa court, malaking bagay na raw para sa kanila ang makatrabaho ang mga iniidolo nating mga basketballista, pati na rin ang mapuri ang kanilang mga kuha. Doon ko na-appreciate yung mga nakuhanan ko ng mga ganda. Ang dami rin mga positive comments. Sobrang happy ka na na-appreciate nila yung shots mo. Hindi lang yung mga players eh. Actually, sometimes yung family ng mga players, the coaches. It's like a relief as a photographer that your works are being appreciated. Apart from you're having this passion, nakakataba siya ng puso. This is really who you are. I mean, even when you were playing, I was probably on so